Alam mo yung pinagpipilitan mo yung sarili mo para lang makasabay sa uso. Kung ano yung nakikita ng karamihan sa ginagawa nung nilulook up natin lahat. Yeah. Baka sa mga artists, actors, yun yung ginagawa nila eh. So, nakikita nila, uy, ang daming likes, ang daming kung anong interaction. So, pag yun ang nakita ng karamihan, yun yung gagayahin natin. Kumbaga, doon nila mapapatunayan na, ay, ako din. Yeah. Katulad din ako ng idol ko. Madami ding nakaka-appreciate sa akin. Ginagaya natin yung trends. Yeah. Kumbaga, kung ano lang yung nakikita mo sa social media, parang gusto mo lang siyang gayahin. Kasi yun yung uso eh, FOMO eh. FOMO kasi tayo, fear of missing out. Mm-hmm. Alam mo yung kino-compare na natin yung buhay sa iba, Oo. yung nakikita mo yung mga achievements ng ibang tao, parang pakiramdam mo, paano naman kaya? No, left behind ka. Oh, grabe yung anxiety mo na dapat kasabay talaga. Yeah. Kaya ang nangyayari, hindi na tayo namumuhay sa reality. Kasi nakikita natin yung achievements lang ng iba eh. Haribol, namaste. Ako po si Jake. At ako naman si Paolo. And ito ang Bro, pansin mo ba? Podcast. Naalala ko nun eh, nung hindi pa nagpa-pandemic. Mga kabataan ngayon, ano na, dahil sa social media. Tapos ngayon, napapansin ko, pati yung mga matatanda. Hindi ba matatanda? All ages. Oh, Nadadala na pag social pag media. nadaan ako sa kung saan mang kalye, nakikita ko matatanda na talaga. Oh. Nagpo-phone. Ano na rin talaga sila, talagang hook up na rin talaga sa Social media. Yeah. Yeah. Dati kasi yung idea ng Facebook, nung hindi pa talaga boom yung Facebook, magpo-post ka lang ng mga picture Pictures, mo, yeah. pero parang hindi mahalaga sa yung likes eh. Kumbaga, nag-i-stack ka lang doon ng Yeah. memories. Kumbaga sa old school style, yung, di ba merong anong tawag doon? Yung binubuglit na, may mga picture Photo na album. Photo album. Yeah. Parang digital photo album. Yeah. Parang yun yung idea. Nung una. Yung idea nung una. So, wala ka mang paki kung may likes o wala, basta magpo-post ka lang ng picture doon. Kaso sa panahon natin ngayon, iba na eh. Iba na yung ng social, lalo na sa Facebook, di ba? Kailangan, maging sikat. Kailangan may likes, di ba? Ano ba talagang, ano bang pinaka-reason bakit kada post natin ng pictures, kailangan may likes? Ikaw, sa observation mo, as millennial Yeah. Para sa akin kasi, kung ano yung nakikita ng karamihan sa ginagawa nung nilulook up natin lahat. Yeah. Baka sa mga artists, actors, yun yung ginagawa nila eh. So, nakikita nila, uy, ang daming likes, ang daming kung anong interaction, di ba? So, pag yun ang nakita ng karamihan, yun yung gagayahin natin. Oh. Kumbaga, doon nila mapapatunayan na, ay, ako din. Yeah. Katulad din ako ng idol ko. Yes. Madami ding nakaka-appreciate sa akin. Madami ding, alam mo yun, nagkakagusto sa akin o kung ano man. Yun, para sa akin, yun yung pinaka-reason na kung bakit gusto ng karamihan. Madaming likes, madaming comments. Ginagaya natin yung trends. Yeah. Kailangan sabay ka sa uso. Yeah. Kumbaga, kung ano lang yung nakikita mo sa social media, parang gusto mo lang siyang gayahin. Kasi yun yung uso eh, FOMO eh. FOMO kasi tayo, fear of missing out. Mm-hmm. Lalo na sa akin, sa experience ko as Gen Z. Ganun karamihan. Like, dati na uso yung emo na napurmahan, yung nakaitim. may eyeliner pa. Konti na lang yung kita sa mata. Yung mga piercings. Alam mo yung pinagpipilitan mo yung sarili mo na para lang makasabay sa uso. Yeah, ganun. Ikaw ba? Sa age mo ngayon, ano bang na-observe mo ikaw as millennial, or kung ano ba yung takbo ng social media nung panahon nyo sa pinagkaiba niya sa ngayon? Ang pinaka-hype nun sa amin, Friendster. Ewan ko nabutan mo yun. Hindi. Friendster. Naririnig ko yan pero Yeah. Yun talaga, OG. Pagandahan ng profile nun eh. Ano kasi, mas complex yung Friendster eh. At the same time, mas simple siya. Kumbaga, hindi siya paangatan. Oh. Parang nai-enjoy mo yung pag binisit mo yung wall nung isa. Tapos, alam mo yun, yung ganun lang, simple lang. Ngayon kasi, pataasan eh. Na mas sikat ako kaysa dito. Alam mo yung chinecheck ko pa kung sino yung nag-heart. Di ba? Yung nag-mayday ka lang. Ba't di nag-heart ka siya? Diba? Alam mo yung na-anxiety Yung ka ganun. pag hindi nag-heart yung kakilala mo. Ganun ngayon eh. Gusto natin masatisfy yung senses natin. Mata, dinig, lahat. So, isa yung way eh, yung social media eh. At napakalaking impact
napakalaking impact kasi isipin mo buong araw yun na lang yung iniintindi natin. Karamihan sa atin ganun eh. Kaya nga kaya cellphone. Cell. Oo. So, nakakulong ka eh. Tapos yung kita mo yung F ng Facebook, nakaganon, nakatungo na lang na ganun. Kasi Lahat tayo nagkaka-relate dyan Yeah. di ba? yun yung nangyayari, yung logo ng Facebook. Nakaganon ka na lang talaga sa phone mo. Oo, yung F Di ba? Oo. Wala eh, kasi dun pinipiga natin yun. Dito ko sasaya, dito na kumbaga killing time. Wala ka nang alam gawin sa buhay. Wala na tayong alam gawin sa buhay kundi tumingin sa kung anong buhay ng iba. Yung alam mo yung kino-compare na natin yung buhay sa iba, Oo. yung kumbaga nakikita mo yung mga achievements ng ibang tao, parang pakiramdam mo paano naman kaya ako? Left behind ka. O parang nakikita mo na yung mga kabatchmate mo, sila may trabaho na. Diba? Nasa ibang bansa na yung iba. Ako, ganito pa rin ako. Ganito pa rin ako. Alam mo yung grabe yung anxiety mo na dapat makasabay talaga ako sa ano. Kaya ang nangyayari, hindi na tayo namumuhay sa reality. Kumbaga, kasi nakikita natin yung achievements lang ng iba eh. So ngayon, ang reality kasi nun, syempre, yung person na yun na nag-post ng achievements niya, may pinagdaanan din siyang may pinagdaanan din siyang difficulties. Pero syempre, hindi naman talaga niya ipopost yun eh. Kasi yung tao, sino ba naman ang taong magpo-post ng The flaws. Flaws. Ngayon, meron na din eh. Pero ang iniintindi lang talaga natin yung achievement or yung yung success or yung achievements ng isang tao. Iniisip natin na kaya ko din yan. Hindi mo nakikita yung reality ba? Kahahabol mo dun sa kinakainggitan mo. Yan. Kahit magmukha ka ng engot, kahit magmukha ka ng kung ano man, magawa mo lang na dumami yung followers mo o kung ano man, hindi mo na napapansin eh. Kasi you are after sa fame, sa validation ng kung sino man. Kahit magmukha ka ng engot sa harap ng cam, di ba? Pasintabi sa kumakain. Alam mo yung sumikat si Boy Tapang, di ba? Yeah. Kumakain siya ng kung ano. Di ba? So ngayon, may mga Pinoy na gumagaya sa kanya kasi mababa na yung bigayan sa meta. Ginaya niya yung ginagawa ni Boy Tapang na kumakain siya ng ganito, kumakain ng Thai. Tapos nakakuha lang siya ng ganitong views. Frustrated siya. Bakit ganito lang yung views ko? Ba't ganito? Ginawa ko naman yung lahat. Same lang ginawa niya. Nag-expect tayo na parehas yung mangyayari sa atin na nangyari din dun sa person na yun. In-expect natin na pag ginawa ng person na yun na kumain ng ganito, nakakuha siya ng ganitong views. Tapos ako, gagawin ko rin yun, gagayahin ko, kakain din ako ng ganito. Akala natin, same yung result. Doon tayo napafrustrate eh. Mag-forma din ako ng ganito, tapos ipopost ko yun sa social media, tapos hanap ako ng validation sa mga friends ko sa Facebook. Far out. Alam mo parang kada galaw mo, dapat nasa uso. Or, kasi yung mga hilig kasi natin, ang ganda nga ng social media kasi pwede na tayong sumali doon sa mga may same na hilig sa atin. Yeah. Hindi na tayo so-called sasabay lang sa uso. Merong uso based sa mga community. Like, kung nasa community ka ng mga mahilig sa music, ito yung trend. May maganda din siyang na dudulot. Depende sa'yo kung paano mo gagamitin. Ganun naman sa lahat ng bagay eh. May bad side yan and may good side. Depende sa consciousness mo kung saan mo siya gagamitin. Diba, may mga kanya-kanyang community. Like, ako, mahilig ako sa basketball. Then, ikaw, iba din yung hilig mo. So, yung mga mahilig sa basketball, may mga community yan eh. So, sa community na yan, syempre, meron ding trend dyan eh. Like, ito yung trend na, na kailangang panoorin sa basketball community. Or, sa na lang, sa mismong hilig ko, sa music. So, kung nasa community ako ng music, ito yung trend na music ngayon eh. Yung kailangan marinig mo na music para makasabay ka sa mga same mo na hilig din. Kasi kung hindi mo pakinggan yan or hindi ka sasabay sa uso na yon, left out ka dun sa community na yon. Ganun natin tinitignan yung value natin na nakakasabay ba ako dito sa mga kapwa ko na hilig. Di ba ikaw sa sa community mo? Yeah. Vintage community. Same lang din. Kung hindi ka masyado nakakabenta, wala ka. Paliwala ka sa kanila. Or kumbaga yung mga item mo mahina. Kung item mo mahina. Yun, pero kung alam mo naman yung worth mo, kung alam mo yung tunay mong value, di ka maapektuhan. Depende sa yan eh, sa
purpose mo. Yeah. Kaya kapag wala talaga tayong knowledge sa identity natin, kahit sabihin natin for fun lang yung ginagawa natin, Maapektuhan ka pa rin. maapektuhan pa rin tayo kasi wala kang knowledge eh. Sino ka ba? So ngayon, kahit sabihin mong for fun lang ginagawa ko na makikinig lang ako ng music. Normally, lahat ng mga trend sa specific community na meron ka, magbabago at magbabago yun. Minsan, kaya nagkakaroon tayo ng nostalgia eh, na buti pa dati, ganito, ganyan. Yeah, pag Okay, ikaw na. mali yung foundation, yung mali yung kung ano yung tingin natin sa sarili natin na tayo tong katawan, Oh, yeah. tayo tong isipan natin. Oh. Pag yun ang iniisip natin na tayo yun, material lang din ang hahanapin natin. Material ng material. Kaso nga lang, ang reality, hindi ikaw ang katawan, Oh. hindi ikaw ang senses mo, Mm. at hindi rin ikaw yung isipan mo. So, lahat ng yan, lahat ng akala mong makakapagpasaya sa'yo, hindi. Oh. Hindi yan tatagos kasi ang kailangan natin spiritual food eh. Kasi spirit soul tayo. Parang sasakyan, etong katawan natin parang sasakyan, hindi to aandar nang walang driver. Yun yung tunay na self. Yeah. Yun yung tunay na identity mo. Yung ikaw yung driver sa loob ng katawan na to. Hindi, ang akala kasi natin lahat, tayo to, tong katawan na to. Okay, kapag maraming likes yung picture mo, Yeah, masaya ka. masaya ka. Kasi akala mo, So-called masaya ka. Oo. kasi ina-accept mo na ikaw tong katawan eh. Oo. So, pag madami kang likes, Uy, ang pogi masaya mo ka. naman. Pogi ka, di Uy, ba? ang ano mo naman. Pero ang pag angas mo. pag kukonti, dun ka na magsisimula Oo. mag-ask na, Di ba talaga, pogi ba talaga ako? Oo, Or di ba? pangit ba talaga ako? Pangit ba ako? Ba't kulang? Oo, Ba't ba't kulang kulang? yung naging resulta? Ba't walang nakaka-appreciate Yeah. sa akin? Ganun eh. Hindi. Ang reality, kahit sobrang dami mong likes, kahit gaano kadami yan, Oo. hindi. Konti, sasaya ka. False ego eh. Oo. Pero yung reality, yung ego, tayo yun eh. Yeah. Tayo yung ego. Yeah. Yun yung soul Yun ego. yung soul, yung ego. So, yung ibig sabihin ng false ego, False false identity. identification ng sarili mo. Yan. Yeah, right. Yan. Mali yung foundation, mali yung akala mo sa pagkakakilala mo sa sarili mo. So, mali din yung hinahanap mo. Pinaka, kilalanin mo kung sino ka talaga. Yan. Para malaman mo kung ano talaga yung magpapasaya sa'yo. Kasi, halimbawa, hindi mo kilala yung nanay mo. Sa tingin mo ba, mabibigyan mo siya ng agad-agad ng magpapasaya sa kanya? Hindi, kasi hindi mo siya kilala, hindi mo alam kung ano yung kailangan niya. So, ang pinaka-importante dyan, kilalanin mo muna kung ano yung tunay mong identity para malaman mo kung ano yung dapat mong gawin sa buhay. Kasi kahit anong gawin mo sa buhay na to, kung yung pinaka-foundation, yung dapat mong malaman, hindi mo alam, lahat yan waste of time. Spirit soul ka. Yung sinasabi nilang umalis yung kaluluwa pag namatay, di ba? Umalis yung kaluluwa. Right. Umalis, ikaw yun. Hindi ikaw yung natira, yung katawan. Kaya nga, umalis na yung spirit soul eh. Kasi, patay na yung katawan. Kumbaga sa sasakyan, hindi mo na siya magagamit, hindi mo na siya madadrive. Kaya, aalis na yung driver doon. Yung body, ano lang siya, parang, kumbaga, sinusuot mo lang siya, pero hindi ikaw yun mismo. So, kahit gaano ka pa so-called, di ba, may tinatawag tayong pangit, o tinatawag tayong maganda, o gwapo. Hindi man ikaw yun eh. Kaya lang tayo na-anxiety sa itsura natin kasi akala natin tayo yun eh, tayo yung body. Pero kapag na-realize natin na hindi tayo yun, yun nga, yung, kaya may racism, di ba? Yeah. Yung body mo, ibang Asian, ikaw Asian, kami American. Kaya nagkakaroon ng racism dahil sa false identification natin sa body natin. You're right. So, kapag na-realize mo na hindi ikaw yung body, similarly, pag tinitignan mo na yung ibang tao, ganun din. Tama nga yung kasabihan na magsisimula yung peace sa sarili mo eh. Yeah. Or yung lahat magsisimula talaga sa sarili mo. Yeah. Kailangan mo muna Within. kilalanin. Pag nakilala mo na yung sarili mo, ikaw, spirit soul ka eh. So, syempre, automatically, malalaman mo na yung ibang tao, spirit soul din sila. Sa ganun na idea, may iiwasan mo na yung racism. Dun pa lang. So, di ba? Yun, napakasimple lang masolusyonan yung racism. Kaso, yun lang,
di man kasi basta-basta 'yun eh. Kahit Yeah. alam mo na kung wala kang Application. wala 'yun. Tsaka meron kasing process eh. Mhm. Or meron kang process talaga na gagawin para ma-realize 'yun. Magkaiba yung sinabi lang namin ngayon sa Yeah. inyo Right. Right. na hindi ikaw yung body na 'yan. Alam mo lang, pero magkaiba yung mare-realize mo 'yun mismo sa sarili. Yeah. Kaya itong ginagawa din namin, tinatawag din siya minsan na self-realization. Self-realization. Kasi hindi siya magiging totoo hanggang hindi mo nare-realize eh. Hanggang hindi nangyayari sa'yo eh. 'Di ba? Ganun naman sa lahat ng bagay. Ano ba, may sinabi kami sa inyo na ngayon, katulad ng sinasabi namin sa inyo na hindi ikaw yung katawan. Hanggat wala kang realization, hindi kayo maniniwala na hindi ikaw yung katawan. Pag gising mo pa rin kinabukasan, titingin ka pa rin sa salamin. Shit, ang gwapo ko, di ba? Gaganon ka pa din. Akala mo kasi, nalimutan mo eh. Wala kang realization eh, na, ay, hindi nga pala ako yung katawan. So, pag gising mo kinabukasan, same pa din na consciousness mo. Actually, sinabi din ni Jesus Christ yun eh, yung sa Bible na, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor the perishable cannot inherit the imperishable world. So, dun pa lang, malino niya na sinasabi na yung body nga, hindi makakapasok sa kingdom of God. Mhm. So, sino yung makakapasok dun sa kingdom of God? Siyempre, kapag in-identify mo na ikaw yung body, so hindi ka pala makakapasok sa kingdom of God. Oo, di ba? Hindi ka na agad Hindi makakapasok ka na kasi. makakapasok kasi ikaw nga yung body. Mhm. Pero sinabi niya mismo eh na, I prefer you to be absent with the body and be at home with the Lord. Basta, ganun eh, flash na lang namin dyan sa Hindi ko kasi memorize yung verse na yun eh. Ayan yung verse na yun. So, sinabi niya doon na na mas prefer daw niya na wala ka sa body mo at nandun ka sa kingdom of God. Malino niya na sinasabi na hindi man talaga tayo yung katawan nga. So, yun, kailangan natin ma-realize yun. Yun, nag-offer kami ng solution. Yep. Para sa inyo, para sa lahat. Hindi to religious cult or something na religious na Hindi siya group. practice or sect. Mhm. Tinuturo namin siya para sa lahat. Para sa lahat. Iglesia ka or Muslim ka. Kahit sino ka, Kahit sino. welcome ka mag-practice ng meditation. Hindi mo kailangan switch. Hindi mo kailangan maging ganto, hindi mo kailangan maging ganyan. Wala kang kailangan baguhin. I-add mo lang yung process I-add na mo ito lang, sa buhay mo. Yung process ng meditation. So, ang tawag doon mantra meditation. So, yun. Tinuturo namin siya ng libre sa Mhm. pwede kayo mag-reach out sa Living with Meditation or pwede kayo mag-message mismo dito sa page namin. Wala naman kaming pag-uusapan dito kung di kami nag-aral ng meditation. Yeah. Dun lang namin kinukuha lahat ng sinasabi namin. Hindi kami yung may papag-usapan lang na galing lang dito sa mind namin. Alam mo yun, parang chismisan lang. Oy, pre, Oo, chismis nga tayo. Hindi eh. May napag-uusapan kami kasi may na-receive kami. Yeah. So, yun yung Right. meditation na napag-aralan namin. Narinig namin sa teachers namin. teachers. Lahat naman tayo, gusto tayo maging masaya, di ba? Yeah. Gusto natin malaman yung totoo nating value. Kaya nga tayo malungkot eh. Kasi hindi natin alam. Hindi natin alam eh. Naghanap tayo ng kasiyahan kung saan-saan. Social media, number 1. Sa panahon ngayon number 1 social media. Wala eh. Hindi natin talaga mahahanap dun eh. Kahit may so-called, may naramdaman kang happiness dun. At the end, wala pa rin. Magpa-fade pa rin yun. Yeah, ganun din. Kung hindi ko rin naman nalaman tong about yung process na to, yung meditation classes, wala rin naman ako share sa inyo ngayon about all of this, about sa topic na to. Kasi wala akong knowledge eh. Yung purpose namin ng paggawa ng to is to give you guys an idea na may nag-exist pala na gantong process. May nagbibigay pala ng gantong klaseng classes about self-realization. Yan. Who am I? Sino ba ako? Napakasimple lang yan na tanong eh. Who am I? Pero akala mo simple lang siya na tanong eh. Di ba, pag tinanong tayo, sino ka ba? Ang isasagot agad natin, ako si Paolo. Ako si Jake. Di ba? Pangalan agad natin, di Katulad ba? sa intro kanina. Di ba? Katulad nun. Kasi, sinanay tayo ng ganun eh. And wala tayong knowledge kung sino ba talaga tayo. So, yung labels, yung names, age,
kung ano mang binigay sa atin dito sa katawan na to, yun yung magiging sagot natin. Yeah. Kasi yun lang yung alam natin. Superficial. Kasi wala tayong knowledge eh. Mhm. So, So, itong ino-offer namin na classes, dito namin nalaman yung kung sino ka talaga. siyempre, binigay sa amin ng libre eh. Ibibigay din Bibigay namin din ng namin sa libre inyo sa ng inyo. libre. Diba? Yeah. Kasi dito namin naramdaman yung yung nagkaroon talaga kami ng peace. Yeah. Diba? Kailangan yun din yun. Lahat ng tao Lahat. kailangan ng peace. Lahat. So, ano ba talaga ang tunay mong halaga? Bro, pansin mo ba?